Nagduda tuloy niyan, yung mga followers mo. Yung pastor namin anya na nag-declare na siya appointed son of God, hindi makatulong. So, ano anya, yung Diyos. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Na pinaniniwalaan namin, hindi totoo. Di ba? Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika, na bigla kaming pinasok, pinaggigibang pintuan, pinaggigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas. Huwag kayong maniwala na mangyayari yan. Protected kayo ng power ng ating Panginoon. Di ba? Yung Familia Marcos noon, yung mga mansion, dinimolish, pinaganap yung mga kayamanan, nangyari yon kasi hindi man po appointed son of God. Pero kayo, hindi mangyayari yan. Maniwala kayo doon sa inyong mga declaration na you will be protected by your God. Ang problema kasi, yung God ninyo, hindi namin God. O, di ba? Yung God naming totoo na nasa langit, ako, ang paniwala ko, hindi yun ang pinaniniwalaan ninyo. Kasi yung God of Heaven na pinaniniwalaan namin, all-powerful siya. Di ba? And ikaw, kung naniniwala kang ganon, dapat maniniwala ka na you'll be protected. Tama? Sa aking mga compound, saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon. Do not be troubled. Sabi sa Bible, do not be afraid. Fear not. Yan tuloy yan niya, Mr. Maravillas. Ikaw na yung naging advisor. Spiritual advisor ni Pastor. Naliligalig na po. Natataranta. Paranoid na. You see, nawalan ng paniwala. You of little faith. Pastor Pacquiao. Upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi ka makikidnap at hindi ka mamamatay. Protected ka nga ng Diyos mo. Kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Do not believe that. May mission ka rito. Di ba yun yan ng missionary ka? Pag hindi pinahintulot ng ating Panginoon, hindi yun mangyayari sa iyo. Di ba yun ang dapat paniwala ng isang pastor? Na kanilang bakit ako naging hadlang, hindi ko alam. Oh, ba't hindi mo alam? Son of God ka? Dapat ang Son of God, all-knowing. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Kaya nakakaduda po na talagang hindi ka man yata appointed son of God. Gawa-gawa mo lang yata yan. Claim mo lang. Kasi, ba't hindi mo alam? Hindi lang po yun mga kababayan, kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Hindi mangyayari yon, hindi papanintulot kasi kasama mo. Di ba? Ang aking may protection kayo. Of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Kahit bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Kita mo na? Isa kang appointed son, pagkatapos hindi mo alam kung bakit ganon. Ikaw niya, Mr. Maravillas, alam mo, hindi man po ako appointed son. I never claim. I never assume. Kasi wala mang ganun, mga kababayan. Kasi ko po ay evangelizing the whole world with the Word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni
Pangulong Duterte. Yan kasi, dumikit ka rito sa gamit ng fentanyl. At pati yung istasyon mong SMNI, minalas tuloy. Bakit minalas? Ayon. Yung mga bawal sa KBP rules, yung mga bawal sa franchise, yun ang binayolate po. Sabi po doon sa lumabas sa investigation ng Congress. Kung wala kasing violation sana, edi tuloy ang masasayang araw ninyo. Yan kasi. Vice President Sara, taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansa. Paano naging nation building na gusto ngang iiwala yung Mindanao sa Pilipinas? Nation building yan po. Di ba dismemberment ng ating bansa? Ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Base po sa konstitusyon. Ngayon, gustong pag-iwahiwalayin. Nation building ang ganon. Lahat baliktad yung mga sinasabi ninyo eh. Ito, kundi ang pagunlad. Kaya nga ayaw ng mga taga Mindanao. Kayo lang yung gusto eh. Yung kaibigan ninyo, rejected. Kahit na yung mga secessionist dati, MILF, MNLF, ayaw. Kasi buhay, dugo at buhay. Yung pinuhunan nila para ma-achieve yung peace. Pagkatapos, ginulo-gulo ngayon. Ngayon, ako po ay... Kaya nga yung armed forces natin, inutusan ng ating Pangulo na dyan sa Mindanao, dyan sa Davao Region, sakop yung kingdom po ninyo. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bantayan niya dyan yung mga possible enemies. Hindi lang niya minimension kung sino yung mga possible enemies. Pero common sense. Di ba? Inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations. False accusation pala. So, kung naniniwala kayong false accusation, false allegation, so kayang-kaya ninyong idefensa. So, bakit kayo nagtatago? Idefensa ninyo in proper forum. Ngayon, nandito kayo sa Pilipinas. Tinutugis kayo sa Amerika. Di pumunta kayo sa Amerika. Harapin ninyo yung kaso doon. Pag, alimbawa, kasi sabi ninyo, false allegation, false accusation, siguradong mananalo kayo sa kaso. Pag natapos ninyo yung kaso ninyo doon, di balik kayo dito. Pwedeng pabalik-balik din kayo. Kasi ngayon, ito ngang Senate inquiry, napakasimple Senate inquiry. Tapos yung SMNI, hindi man yung timbang buhay. Di ba? Magpapaliwanag lang naman kayo tungkol sa kinasadlakan ng inyong istasyon. Ayaw ninyong mag-appear. Yung mga abogado, hindi man po masagot ng mga abogado. At sabi ni Risa Ontiveros, dito sa Senado, personal yung involvement po ninyo rito. Kasi nga, ang nag-aakusa, yung mga babae, na ang sabi, sinexual abuse po ninyo. O tapos dito mga kababayan sa kanyang statement, wala palang asawa itong si Pastor Kibuloy. Pinag-aagawan daw siya kasi ng mga babae. Pag siya daw nag-refuse mga kababayan, yun, sinisiraan siya. Kasi nag-refuse. Kasi yung target daw ng mga babae po sa kanya, yung yaman niya. Marinig ninyo po dito mamaya. Na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila
to destroy. Yung mga accusers po ninyo, anong ayaw iharap? Nandun po kausap ni, kausap ni Risa Hontiveros mismo, yung mga babae po. Pati si Rene, yung hardinero, nandun po. Nang sabi, the other day, o kahapon yon sa investigasyon ng Senado, nag-supply kayo ng mga armas kay Inday at saka kay Digong. Si Inday nga, in-interview, may statement siya ngayon sa media, iniiwasan niya yung mismong aligasyon. Ang sagot ni Inday, malayo sa tanong. Sinasabi lang niya, hindi na daw siya nagtataka kasi ganon, pag ang vice presidente daw po, sinisiraan talaga. Hindi man po direktang sinagot yung akusasyon ni Rene. Reputation para idamay sila Duterte, family, doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Kinamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong... Hindi man pwede pumunta sa korte si Risa Hontiveros kasi senador siya. At nagreklamo sa kanya sa Senado bilang Chairman Committee on Women and Gender Equality. Siyempre, as a Senator, yun ang gagamitin niyang binyo, yung Senado. Di ba? Kaya nga siya Senador. In aid of legislation yun. Diyan, na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo. Nakita ninyo ang mga terms niya? Ginurgur, narinig na ninito sa mga vloggers. So alam na ninyo, mga kababayan, kung sino ang magkakasama. Sapagkat idinadawit ninyo at ang source po ng mga propaganda politika laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapahayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kami nagtatago. Bakit kasi nagtatago kayo? Anong kinatatakot ninyo? Hindi man kayo tatablan ng kung anong attempt sa inyong buhay kasi son of God kayo. Lumilingkod sa likod namin sapagkat tinahabol kami. Sabi sa Bible, Pastor, fear not, do not be troubled. Nakapalibot sa amin ng mga CIA, alam namin yon. Hindi uobra yung CIA, FBI sa inyo. Anak ng Diyos kayo, son of God. BI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos. Ngasan man ang document na nagsasabing gano'n yung patong sa ulo ninyo? Wala mang ganyang lumabas na balita. Ay, mga kababayan ko, may nabasa kayo niyan kahit sa periodiko o narinig ninyo sa telebisyon, sa radyo o kahit lumabas sa social media. Ikuha nga niyan ninyo, baka lumampas sa aking research. Ang ipinatong sa ulo ko, baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Hindi kayo tatabla ng bala kasi nga yung lindol nga hindi umubra, napa-stop ninyo. Yung bala po, mapa-stop ninyo, gaganunin lang ninyo, stop! O, dito hanggang dito lang yung bala. Sa bansa natin, ngayon mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound. Siyempre, kung may search warrant, isi-search para may mga balita kasi na may mga armas na iyon ang testimony ni Rene, yung hardinero po ninyo, landscaper po ninyo. At hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin,
kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs. Mga spekulasyon lang yan, mga kababayan, para mina-mindset tayo sa ganon, para siguro pag may nakuha doon, ayun, so sasabihin nila planted, sinabi na niya di ba niya, tama yung hula ni Pastor, kasi sinabi niya, yung mga tao na madaling, madaling maniwala sa mga marites po, maniniwala. Ayon, tapos i-discredit yung ating mga authorities na anya planted. What? Sa aming mga compound, yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to, para kung mangyari man ang mangyayari, kita ninyo? Sapagkat wala po kaming ganon, minamindset tayo. Ganito ka-evil ang kanila pong mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Baliktad, masyadong desperado. Kayo yung desperado. Ngayon nagpalabas kayo ng ganitong statement Hindi man nagsasalita yung ating gobyerno. Ang yung nag-iimbestiga nga po, yung Senado, sa mga alleged sexual abuses and exploitation. Yung committing yon, pinangungunahan ni Risa Ontiveros, Dilawan, ini man kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Paano nadamay dito yung first couple? Anti-Marcos si Risa, yung kapatid ng ating Pangulo, pabor sa inyo. Kontra nga doon sa subpena, you see, kadugo na yun ng ating Pangulo, pabor pa sa inyo, pabor pa kay Digong. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? Natatakot. Kayo yung natatakot kasi nga ayaw ninyong lumitaw, ayaw nga mag-attend sa Senado at sa Kongreso. At huwag ninyong pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng giyera? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin. Walang problema sa ganong kamerahan. Di ba yung establishment ninyo napakalaki? Yung mga compounds ninyo, siguradong may mga spy camera kayo doon. So captured yung lahat na mga mangyayari doon. So anong kinatatakot ninyo? May mga surveillance camera kayo doon. Kung may surveillance camera yung mga authorities, kayo siguradong mayroon kayo sa yaman ninyong yan. Kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Parehong-pareho po ni gustong mag-resist ni Maudigs. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo. Kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended Siya na yung nag-set ng condition po? Mas mataas pa sa mga authorities natin at sa batas? Meron sisisi namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ng rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin.
religious community po ito. May ganon? May nangyari bang ganon sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala mang ganon po. Baka sa administrasyon ng kaibigan mong si Digong. This is a spiritual community. Once tumapak kayo dyan, sapagkat kayong nagdadala ng batas, respetuhin ninyo, you are on holy ground. Yan po ay mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban. Minamindset na po na pag may nakuhang ebidensya doon, planted. Di namin sila pakikialaman. Titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side. Kasi nandoon sila. Hindi na pwede gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness. Because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdi-deal ng drugs. Hindi kami violenting tao. Sino naman na nag-accuse sa inyo na nagdi-deal kayo ng drugs? Ang testimony doon, gun running, di ba? Tapos sexual abuse, wala mang sinasabing drugs. Kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Anong pagnanakaw yung sinasabi po ninyo? May mga ebidensya kayo ganon? Sweeping yung mga accusations ninyo. Kung may pagnanakaw yung gobyerno, mag-file kayo bilang taxpayer ng reklamo against the administration sa Pangulong Bongbong at kay Lisa o kay Martin Romualdez. Mag-file kayo ng kaso para maharap nila, masagot. Tulad ng nung panahon ng kanyang tatay, kinasuhan ng ill-gotten wealth, sinagot nila. O ngayon, napawalang sala sila sa napakaraming mga kaso. Dismiss yung mga kasong ill-gotten. Bibig. Hindi sinesearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige. Kita ninyo mga kababayan, mga sweeping statement tulad ng kanilang dalawang tawag dito, host ng programa, si Nabadoy at si Ka Eric, nang imbestigahan po ng Congress. Ayun, fake news pala. Ayan tuloy, nadiin yung isiminay. Gawin ninyo ang gusto nyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang.
kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel. Yun naman pala, huwag kayong matakot. Itatago kayo ng Diyos yung paniwala eh. Nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako bibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Bantayan natin to mga kababayan ko. Evil administration na yung tawag po? Para niya Mr. Maravillas yung statement ni Soperati, ganun din na yung ating Pangulo sa Malacanang napapaligiran ng mga Yudimon. Baga brainwash na si Soperati din, dinoktrina ni Pastor Gibbs. 53 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo. Mula kay Diosdado Macapagal. Mula po sa malit pa ako kay Magsaysay. Kay Carlos P. Garcia. Kay Diosdado Macapagal. Kay Marcos Sr. Kay Cory Aquino. Pagkatapos kay Ramos. Pagkatapos kay Gloria Macapagal. Pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos Inisa-isa? Si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan. Kasabwat daw? Inakusa na ng direkta? Kasabwat daw ng Amerika yung ating Pangulo? Si Lisa at saka si Martin. Na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Ayan, sinusumbatan na dito. Kasi sinuport daw niya, mga kababayan. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Ilan lang naman kayo? 5 million kayo? 31 million po yung mga mamamayang Filipinong bumoto. 31 million plus. And these are loyalists and believers ng ating Pangulong Bongbong. At dumami yung viewers ninyo dahil nagamit ninyo yung pagtakbo sa pagkapangulo ni President Bongbong. Yon ang totoo niyan. Aniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility. Noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan. Inilagay ninyo kami sa kahihiyan. Pagkatapos, ibinilanggo pa ninyo ang dalawa naming mamamahayag. Pagkatapos, siyempre, ayaw magsabi ng totoo. Peddler ng fake news. Hindi may rules doon yung Congress. Di ba? Saan ka pulutin yan kung responsible kang newsman? Ang inaakusa mo yung Congress ng paggastos ng 1.2 billion o 1.6 billion pesos yon. Winaldas daw. Ang source, nandun sa Senado daw yung source ni Ka Eric. What? Responsible journalism ba yon? Di ba dapat ang source mo, Congress mismo? Paano napunta sa Senado? Doon pa lang po sablay na. Alams na ang intention po propaganda. Paninira. Ayun, na-prove po na mali yung sinasabi nila na gumastos ng ganong kalaking halaga sa travel expenses po. Nasa 42 million lang yata yon, mga kababayan. Or 4 million yata yung hindi ko na maalala. Yung nagastos, ikuha na lang po ninyo. Hindi ko na maalala. I-post na lang po ninyo yung mga nanonood sa atin. Ganon. Sabi nga dito sa amin, lahat balukbagi. Baseless accusation, balukbagi. Apilin nyo kami ng ganito-ganito lang. Ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo,